Sa Diyos ba o pansarili lamang? Saan ka patutungo? Langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan, makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan pawiin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Muli po namin kayong wine-welcome sa atin pong programang Kamangha-manghang Katotohanan. At tayo po ngayong gabi ay pampito na po sa ating series. At ngayong gabi tayo po ay tatlo. Ayan, kami po ay tatlo na magkakasama. Si Ate Melody at kasama po natin ngayon isang masiglading kabataan, si Ivy May Manahan. Bumati po kayo sa ating mga viewers. Hello po, good evening. Welcome po sa ating muling kamangha-manghang katotohanan. Hello. Ayun, Ivy. Isang mapagpalang gabi po, mga minamahal ko mga kaibigan at kapatid. Ako po ay natutuwa at nagagalak na muli nakasama po ako sa live stream ni Pastor na ganitong media ministry natin. Na-miss ko po talaga, Pastor, yung ating mga pero talaga po bilang
Isa pong napakagandang programa na muli po makapagtalakay tayo araw-araw, gabi-gabi ng ganitong mga salita. Kamangha-manghang katotohanan na talagang mula sa ating butihing pastor na isinugo ng ating Panginoon. Amen. Salamat, Ivy, sa iyong pagbati na iyan at welcome sa ating kamangha-manghang katotohanan. Kami po ay muling nakikiusap na inyo po habang kayo po ay nagwa-watch, ay inyo pong i-like, inyo pong i-heart, at inyo pong i-share ang atin pong link sa inyo pong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, upang mapanood po nila tayo at sila rin po ay makinabang. Kaya binabati na agad po namin kayo na mga manonood. Ayan, meron na po si Kuya Hedrick Ranyola, Flor Imata at Pearl de la Torre Paras. Yan po mga unang nag-comment. I encourage po sa iba na mag-comment kayo upang kayo po ay aming mabati mamaya. At kung meron po kayong mga reflection o kaya naman ay mga prayer request at mga pasasalamat, yan po din ay ating babanggitin. Kagaya nga ni Brother Rene and Sister Baby Sayat, bumabati agad po sa atin ng good evening, Sister Melody, Ivy, and Pastor. Okay, salamat po ng marami. Tayo ay magpapatuloy na po. Tayo ay pangungunahan ni Sister Ivy sa opening prayer. Tayo po ay manalangin. O dakila namin Diyos, Ikaw ay aming pinupuri at sinasamba ngayong gabing ito. Ang iyong kadakilaan, Panginoon, ay aming patuloy na kinikilala. Panginoon Diyos, ngayon na kami mag-aaral muli na iyong banal na salita, maaari mo po ba kaming puspusin ng banal na Espiritu, maging ang mga tao na makakapanood at makakasama po namin sa gawa ito at sa pakikinig ng kamangha-manghang katotohanan. Panginoon, pagpalain po nawa kami, hipuin ang aming mga puso ng aming mga viewers, ng aming butihing pastor, maging ni Ninang Melody, ang bawat isa nawa, Panginoon, ay makinabang sa mensahe na aming maririnig ngayong gabing ito. Salamat dakilang Diyos, ikaw nawa ang itaas at ikaw ang aming patuloy na makilala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Thank you very much, Sister Ivy. At tayo po ay magpapatuloy na sa atin pong health lecture. Pangungunahan po tayo, of course, ang atin pong gabi-gabi nating nakakasama. At tayo po ay talagang nakikinabang sa atin pong mga napapakinggan. Ang atin pong health lecturer, walang iba si Ate Melody De Leon. Thank you po, Pastor. Okay po. Ang ating pong topic ngayon, magandang gabi po mga beloved viewers, ating mga sumusubaybay sa gabi-gabi. Ang ating po ngayon ang topic po ay kidney disease. Ang kidney disease o bato, ang nagsasala sa iba't ibang bagay na dumadaloy sa loob ng katawan, tulad ng dugo, pagkain at tubig. Ito po ay napakahalaga. Ang katawan ay nililinis at nagtatanggal ng mga dumi o toksin. Kung hindi nagagampanan ng bato ng maayos ang tungkulin nito, ang tawag dito ay sakit sa bato o chronic kidney disease. Ang karamdamang ito ay maaring magresulta sa pagbuo ng kidney stones at edema. Kapag hindi ito maaagapan, tutuloy ito sa kidney failure, isang kondisyong nakakamatay. Kaya kailangan po nating seryosohin pag tayo'y na-diagnose na meron tayong kidney disease. Ang chronic kidney disease ay may 5 yugto. Ang stage 1, normal ang takbo ng bato, ngunit ang ihi ay nagpapakita ng senyales ng sakit sa bato. Stage 2, hindi pa gaanong naaantala ang takbo ng bato. Stage 3, bahagyang tumitindi ang infeksyon sa bato. Stage 4, lubhang epektado na ang function ng bato. Stage 5, halos hindi na gumagana ang bato at maaring tumuloy sa kidney failure. Yan po na yung mga nasa stage na sila na dinadialysis na sila. Maraming uri ang maaring maging karamdaman ng bato, ngunit kapag sinabing sakit sa bato,
ang karaniwang ibig sabihin ay chronic kidney disease. Pag sinabi pong chronic, pangmatagalan. Maraming komplikasyon ang sakit na ito dahil hindi nasasala ng maayos ang dumi sa loob ng katawan. Ano-anong ang mga simptomas pag ikaw ay mayroon ng kidney disease? Tandaan na maaring walang nararamdamang simptomas sa mga unang yugto ng sakit sa bato. Dahil dito, importante ang regular na pagpapatingin sa doktor. Yan. Kailangan po lagi tayong maagapan ang sakit bago pa ito lumala. Kapag ang sakit ay nasa gitna o huling yugto na, ang mga ito ay maaring maramdaman. Tignan nyo, pag sa dulo na, saka pa nararamdaman. Ano po yung una? Manas sa paa at kamay. Yan. Naging edematous yung mga paa nila, kamay. Mahirap na paghinga, nahirapan na po silang huminga. Pagbaba ng timbang. Pamumutla, pamumulikat. Yan, yung nagka-cramps yung mga paa nila. Nag-iiba ang kulay ng ihi. Yan. Madalas na pag-ihi, pangangati, nangangati. At yung erectile dysfunction, ito po yung para sa mga male organ ng mga lalaki. Bukod sa mga nasabing simptomas, mas mataas din ang tsansang magkaroon ng edema at kidney stones. Yun yung edema, yung namamanas nga po yung paa. Dahil sa limitadong abilidad ng bato na naglilinis ng katawan. Ano-ano nga ba ang sanhi ng kidney disease? Ayan. Ibang sakit ang kadalasang pinanggagalingan ng sakit sa bato, ngunit maaari itong makuha sa birth defect at genetics. Ito ang mga iba pang mga sanhi. Pag ikaw ay diabetic, pag halimbawa po meron na siyang diabetes mellitus, kahit stage 1, yon, posible po na magkakaroon na siya ng kidney disease. At pag mayroong high blood, at pag may lupus, pag inom ng steroids, baradong renal artery, at yung polycystic kidney disease, at yung pyelonephritis, glomerulonephritis, yan. Ang karamihan nga po, pag sinabing meron tayong sakit sa bato, yun po yung talagang nagkukulang tayo sa pag-inom ng tubig. At usually, ang pagkain po natin ay more on protein. Mas madami po, kaya parang nadadamage ang ating kidney. Ano-ano ang mga pagsuri para malaman kung ikaw ay meron kidney disease? Dahil kasama ang dugo at ihi, sa tuwing pong tayo lab test, talagang yung dugo po, kasi lahat ng ating pagkain ay napupunta nga po sa dugo, 70%, at ihi. At sinasala ng bato. Ang mga katangiang dito ang nagsisilbing gabay sa mga doktor kung ang pasyente ay may chronic kidney disease. Ito ang pagsusuring gagawin. Yan. Dami ng creatinine, napakahalaga po ng creatinine sa dugo. Dapat lagpas yung 1.5 mg at sa kalalakihan ay higit na 1.1 mg. Di para sa kababaihan, mas mataas po yung sa mga lalaki. Dami ng urea sa ihi, yan, titingnan din po yon. Yung glomerular filtration, presyon ng dugo, lampas 130/80 ang BP, yan po. Dami ng albumin sa iba pang protina sa ihi. Pag madami ng albumin at protein sa ihi, yun po. Ultrasound o CT scan upang makita ang hugis ng bato. Paano ginagamot ang kidney disease? Ang sakit sa bato ay maaaring magre-resulta mula sa alta presyon. Pag mataas po ang blood pressure, posible po yun na magkakaroon ng kidney disease. Madalas magkasama ang dalawang sakit na ito, gayon din ang gamot sa parehong karamdaman. Ito ang mga alta presyon, sakit sa bato, kailangan ng reseta mula sa mga doktor. Yan, pag mataas po yung high blood, alta presyon, yung meron po tayong losartan, valsartan, madami pong inirereseta ang ating physician. At
ito po ay dapat natin sundin, ang ating gamutan ay talagang seryosohan. Kung ang sakit ay malubha na, kakailangan ang dialysis. Yan, katulad po ng nasabi ko sa kanina, ay talagang kailangan na po ng magdialysis. Madami tayong mga kakilala na sila po ay nagdadialysis na magsisilbing artificial na kidney o kidney transplant. Yan. Ito ang mga dialysis para sa late stage kidney disease. Yun, late na po yung stage niya. Hemodialysis, peritoneal dialysis. Bukod sa mga nasabing gamot at dialysis, kailangan din ang pagbabago sa pamumuhay, yung ating lifestyle, kung paano ang ating pang-araw-araw na buhay. Tayo ba ay nag-exercise, kumakain ba tayo ng balanced diet, umiinom ng tubig. Malaki ang maitutulong ng pag-iwas sa matataba at maalat na pagkain at ang pagkukonsumo ng gulay at prutas araw-araw sa kakayahan ng gamot magpagaling. Yan, katulad po ng aking pong laging sinasabi, ay ang pagkain ng prutas at ang gulay. Kasi pag more on protein po tayo, yun po ay nakaka-damage sa ating kidney. Kaya ang sabi po ng ating ating physician, lady physician ng St. Luke, Quezon City, mas maigi daw po na tayo ay mag-healthy lifestyle, kumain ng gulay at prutas araw-araw, at yun po ay posible tayong magpapagaling. Ang regular na pag-exercise, yung po ating New Start, kailangan po na andun yon ang pag-exercise, makakatulong din dahil nailalabas ng katawan ang mga dumi o toxin. Yan, pag tayo po ay nag-exercise, nawawala yung toxin. At sa ating pagpapawis, yan. Sana po yung mga ating mga kidney patient, may mga kidney disease ay dapat nakakalabas din sila, kaya lang pag weak na sila, pag mahina, hindi na po nila kaya. Nakakalabas, nasisikatan ng araw, nag-exercise, pinapawisan. At paano maiiwasan ang kidney disease yan? Kailangan, paano ba tayo makakaiwas? Kasi kahit sino, pwede tayo magkaroon ng kidney disease. Ang pamumuhay ng masigla at pagkonsumo sa masustansyang pagkain ang iyong sandata upang makaiwas sa sakit sa bato. Ayan, lahat po yung pagkain natin nagiging dugo, kaya kailangan po na maingat tayo, dapat po balanse. Kahit na ikaw ay mayroong sakit sa bato, makakatulong pa rin ang mga sumusunod. Ayan, panatilihing mababa ang sa 130/80 ang presyon ng dugo. Yung systolic ay 130, yung diastolic ay 80. Bawasan ang pagkonsumo ng maaalat at matabang pagkain, yung pong sobrang fats, yan, madami po, tsaka yung sobrang alat, iwasan po natin. Panatilihing katamtaman ang timbang, yan, dapat po yung timbang natin ay nababantayan natin. Panatilihing mababa ang blood sugar, yan, yung ating blood sugar, kailangan lagi natin chinecheck. Umiwas sa bad cholesterol at damihan ang kain sa pagkaing may good cholesterol. Yan, talagang healthy lifestyle. Tigilan o iwasan ang paninigarilyo dun sa mga nag-i-smoke na ating mga kaibigan, pero tayo bilang 7-day Adventist, wala po sa atin yon. Bawasan o ihinto na ang pag-inom ng alak. Ugaliin ang exercise araw-araw. Yan po yung ating New Start na kailangan po nating gawin. Kung kayo ay nakakaranas ng sintomas ng kidney disease, kumonsulta na agad sa inyong doktor upang malaman ang tamang lunas sa inyong pakiramdam. Di ba po? Thank you very much sa ating Doc G, Dr. Catherine Claire De Leon ng kidney sa St. Luke's, Quezon City, ay kailangan po ay talaga tayo nagpapacheck up. Kaya nasabi ko yung kidney center, kasi meron po kaming kamag-anak na dinadala na po siya sa kidney center. Napakabata niya po, 17 years old. Siya po ay taga Marikina, kaya overweight kasi siya. Kaya ini-encourage ko po tayo ay maging alarma sa ating katawan, panatiliin natin tayo ay malusog, at sa panahon ngayon, bawal magkasakit. Lagi ko pong sinasabi,
Prevention is better than cure. Napakaswerte po natin dahil tayo po ay merong great physician na walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya lagi po tayong magkakaroon ng pagdalangin at tiwala sa ating mahal na Panginoon na siya po ang magpapagaling sa lahat ng ating mga sakit. Kaya tayo din po bilang tao, gagawa din po tayo. Iiwasan po natin yung mga bad cholesterol at yung unhealthy foods. Alam po natin yon. Kaya maraming salamat po. Sana po ay may natutunan kayo para maalarma tayo. Medyo nalilimutan ng iba. Aalarma tayo sa ating pagkain. Yun po ay nagiging dugo at yun po ay pwede tayong tumaas ang creatinine, tumaas ang blood sugar. Kaya dapat po tayo ay bawas-bawas, pahinay-hinay lang. Healthy lifestyle, balancing pagkain. Maraming salamat po at nawa ang ating mga listener, ating mga viewers ay meron natutunan kahit konti na kaalaman at maging gabay at paalala sa bawat mga ating mga nakikinig. Maraming salamat po, Pastor. Ibinabalik ko na po ang oras para sa iyo. Yan, maraming salamat Ate Melody at I'm very sure na ang atin pong mga viewers ngayong gabi ay talagang marami po ang natutunan tungkol po sa napakagandang topic, ang kidney disease, sapagkat talagang ito po sa ngayon ay yan po ay mga issues sa kalusugan. Okay, tayo po ay magpapatuloy na. Tayo po ay bago dumako sa ating Bible study ay makarinig po tayo ng awit mula po sa mga magkakapatid, ang Rabago Sisters. Aking bayan sa malayong silangan, tanging si Jesus ang kayang santingan. Taglay ang dalisay ng kagandahan, mapuputing damit, mga darangkan. Ang hirap at ang biis ay binubutan ng pagtitiis, maputing halimbawa. Pagmamahal sa kapatid at sa kapwa, tinutupad ang utos ng Diyos na dakila. Hallelujah, 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 ang Diyos ay purihin. Hallelujah, 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 luwalhatiin. Hallelujah, 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 Amen. Munting bayan ang lakad namin tanglawan, sa madilim na mundo kami patnubayan. Bawat lakbayin ay huwag pabayaan, iligtas kami sa kapahamakan. Si Kristo Jesus ang iyong makikilala, kawa't aral ay walang kaparang. Ipinangangaral mabuting balita, kaligtasan matatamo sa pagtitiwala. Hallelujah, 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 ang Diyos ay purihin. Hallelujah, 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 luwalhatiin. Hallelujah, 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 Amen. Mga anghel ng Diyos nakawitan, kasabay ng iyong bayan hiniram. Amay walang hanggang pasalamatan. Sa iyong bayan
bayan kami linisan. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, Amen. Ayan, purihin po ang Panginoon at salamat sa Rabago Siblings na talagang napakaganda po ng kanilang awit. Ngayon pong gabi ay tayo magpapatuloy na sa ating pag-aaral. Kagabi atin pong pinag-aralan ang may pananagutan ka at atin pong tinalakay ang may kinalaman po sa kautusan. Ang kailangan po na talagang ating sundin sapagkat ang kautusan hanggang sa ating panahon po ay nananatili. Ngayon po namang gabi ang ating pag-aaral ay may kinalaman po. At yan, gusto kong i-share ang ating screen sa inyo mga kapatid upang inyo pong makita ito sa atin pong yan, window. Okay, ayan po ang ating pag-aaral ngayong gabi. Ang pamagat po ay huwag kang palilinlang. Tayo pa rin nasa lesson 7 na napakabilis. Ano po? Kayo ba mga kapatid ay naloko na? Malagay ko, sa ating buhay ay nakaranas na po tayong maloko o sa ating akong pag-aaral ay malinlang. Alam niyo po ngayon, marami ngayon ang manloloko. Maaring ikaw ay aalokin yan ng anumang mga bagay-bagay. Maaring yan po ay sa anumang hanap buhay. Maaring investment o negosyo, anumang bagay. Subalit yung pala ay sa bandang huli ay paluluhain ka lamang. Ang sabi naman ng iba, kung walang nagpapaloko ay wala daw manloloko. Ganun pa man, sa atin pong pag-aaral ngayong gabi, sana po ay huwag tayong malinlang at pagkatapos po ng ating pag-aaral ay tayo po ay alam na natin kung paanong tayo po hindi madadaya. Ayan, tayo po ay magpapatuloy na. Ang ating pong pag-aaral ay may kinalaman po sa araw na isa talagang isinaad at inuutos po ng Panginoon na ano po ang ating dapat na ipangilin. Kaya directly, ito po yung aking sinasabi na agad. At ang number 1 na tanong, ako po inyong samahan sa ating pag-aaral ito, question and answer galing sa Bible at ipinapaliwanag po natin. Ang una, anong araw ang kinaugalian ni Jesus na pagsamba? Ito po ay napaka-basic. Ano po, dapat ito ang pangunahin agad nating tanong o pag-aaralan o sasagutin na tanong sapagkat sa ating pong kapanahunan ay mayroon pong mga nangangaral o nagsasabi na talagang kahit anong araw ay pwede namang sumamba. Subalit tingnan natin kung ano ang araw na kinaugalian ni Jesus na siya ay sumamba. Nariyan po kung may Bible dyan sa inyong mga tahanan o kaya naman ay kayo nakatunghay po ngayon sa ating screen. Lucas 4:16 at siya'y napasa Nazaret na kanyang nilakhan ayon sa kanyang kaugalian. Markahan niyo po yung salitang yun. Ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng ano pong araw? Araw po ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Ayan po, napakaliwanag. Hindi po tsamba o hindi po nagkataon lang na ang ating Panginoong Hesus ay napapunta po sa sinagoga o kaya sa ating panahon ay sa
church o simbahan ng araw po ng Sabat. Ang maliwanag po na sinasabing ito'y kaugalian. At pag sinabi pong kaugalian, simula pa po bata ay kanya na po itong ginagawa. Kaya sa ikalwa, ngunit ang tanong ay aling araw ang Sabat? Kasi nga po sinasabi ay araw ng Sabat. So ano nga bang araw? Mas maliwanag po na dapat ito ating maunawaan. So aling araw ang Sabat sa buong isang linggo? Nariyan po ang mga talata, Exodo 20:10. Ngunit ang ano daw pong araw? Ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Maliwanag po mula sa talatang yan na ang Sabat pala ay ikapitong araw. Hindi po una, ikalwa, ikatlong araw, ikaapat, ikalima o ikaanim. Ang sabi po specific, ang sabi po ang Sabat ay ang ikapitong araw. At sa Marcos 16:2, ang sabi po at nang makaraan ang Sabat at pagka umagang-umaga ng unang araw ng sanglinggo ay nagsiparoon sila sa libingan. Kaya ang napakasimple pong tanong, ano bang araw ang unang araw ng isang linggo ng first day of the week? Dito po ay marami ang nagkakamali. Pag akin pong tinatanong, yung mga nakakakilala ko ay anong araw po ang unang araw ng isang linggo? Ang sagot agad po ay Monday o Lunes. At medyo may confidence pa ang pagsagot na para bagang sa aking palagay ay talagang paniwalang paniwala na Lunes. Ang sabi ko sa kanya ay para namang tama nga na ang Lunes ang unang araw ng isang linggo. Pero ang Lunes po ay unang araw ng paggawa o sa trabaho. Ang akin pong tinatanong ay yung unang araw ng weekly cycle. At ang talagang tama pong sagot ay ang araw ng linggo. Kaya nga, nung araw ng linggo, yung po ang unang araw ng sanglinggo, naparoon sila sa libingan. At ang sabi, yung ating babasahin paurong, at nang makaraan ang Sabat. Kaya, dadaan muna po ang Sabat at nagkaroon ng unang araw. Bagaman siyempre ang unang araw ay yung Sunday, ano po, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, at sumunod po agad ay ang unang araw. So 7 araw lamang po. Bagaman yung buwan natin ay hanggang 30 po. 31 at meron namang pag February ay 28 o 29 lamang. Pero yung every week ay talagang natatapos po siya sa ikapitong araw. At tinatawag po yan ng Biblia na Sabat. Ikatlo, sinong lumikha ng Sabat at kailan? Pero hindi pala po yan basta lumitaw yung Sabat. Meron pong lumikha at kailan nga ito? Genesis 1 verse 1, ganun din chapter 2 verse 2 and 3. Nang pasimula ay nilikha. Sino po ang lumikha? Ang Diyos, ng Diyos ang langit at ang lupa at ng ano pong araw? At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At ano pong ginawa ng Panginoon ng Diyos? Bisbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin. Kaya ang lumikha po ng Sabat ay ang Diyos na mismong manlalalang at ito po'y kanyang ginawa noong ikapitong araw pagkatapos po ng creation day na 6 na araw. At ang matindi po dito mga kapatid at aming mga kaibigan na maaring ngayon lamang narinig ang katotohanan ito ay ito'y binasbasan ng Diyos at kanyang pinangilin. Ito'y pinabanal ng Diyos. Bukod tangi sa ibang araw, una hanggang ika-6 na mga araw
ang ikapitong araw ay very special po sa Panginoon. Apat, ano ang sinabi ng Diyos tungkol sa pangilin o pangingilin ng Sabat sa 10 utos na kanyang isinulat sa kanyang sariling daliri? Yan po ating pasagutin ng Biblia. Ayan, ano po ang sabi natin? Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoong ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa 7 araw. At ano pa't pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Yan pong Exodus 20, talatang 8 hanggang 11, yan po ay ang 10 utos. Nakasulat po sa 10 utos, nakasulat po doon sa tapyas ng dalawa, no? Sa tapyas ng bato, yung 2 batong yon, ay nakasulat po ang kautosang yan, included po siya doon sa 10 utos. At yan po ay pang-4 na utos na isinulat po mismo ng daliri ng Diyos. Kaya talaga pong ang Sabat ay banal sapagkat ito nga po'y kanyang pinagpala at pinakabanal. At ang sabi pa sa Deuteronomio 9:10, at ibinigay sa akin ng Panginoon ang 2 tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Isipin niyo po, talaga pwede namang salitain, bigkasin na lamang ng Diyos ang 10 utos at isinulat sa 2 tapyas na bato. Isinulat ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang sariling daliri. Katulad po nung likhay ng tao. Ang tao pwede namang sabihin na lamang ng Diyos magkaroon ng tao. Kagaya ng sinabi niyang magkaroon ng liwanag. Pero kita po ninyo mga kapatid, espesyal sa Panginoon ang tao. Nilikha niya sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. At ang 10 utos ay espesyal sa Panginoon, isinulat sa kanyang sariling daliri. At lalo na nga po yung katotohanan na may kinalaman po sa pangingilin ng Sabat ang 7 araw. Sa 5, natanong, ngunit hindi ba napalitan ang 10 utos? Magandang may mga nagtatanong po ganyan. Hindi ba, pastor, ay napalitan na ang 10 utos? E di pag napalitan, ang ibig sabihin po niyan, ay wala na rin yung Sabat. Tingnan po natin. Ang sabi po ng Biblia sa Lucas 16:17, sinabi ni Jesus, ngunit lubhang magaan pa ang mga wala ang langit at ang lupa kaysa mahulog ang isang kudlit ng kautusan. Kaya itong talatang ito, mga kapatid, ay nagsasabi sa atin na madaling mawala po ang langit, madaling mawala po yung lupa, maglalaho yan. Pero yung mahulog ang isang kudlit sa kautusan ay hindi po basta madaling gawin yan sapagkat nga po ay kautusan ng Diyos. Ano po? At ang sabi pa niya sa awit 89:34, sinabi ng Diyos, ang tipan ko hindi ko sisirain, ni akin mang babaguhin ang mga bagay na lumabas sa aking mga pipi. Kita po ninyo, sabi ni Haring David sa kanyang sulat sa awit, sinabi po ng Diyos na yung tipan niya hindi niya sisirain. Kaya nga po, ang sabi sa 5, ipinangilin ba ng mga apostol ang Sabat? May magandang tanong, kasi binanggit natin unay sa paglalang. Ngayon naman, sa panahon ba ng mga apostol, ay nangilin po ba ang mga alagad o apostol ng Sabat? Aba, ang Biblia po ay may kasagutan. Gawa 17:2, si Pablo
ayon sa ugali niya ay ano po, pumasok sa kanila at sa 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila sa mga kasulatan. Kita po ninyo, si Apostol Pablo, ang dakilang lingkod o apostoles ng ating Panginoong Hesus, ay ugali din po niya na pumasok sa sinagoga katulad ng kanyang Panginoong Hesus nung siya narito pa sa lupa. At isipin mo, 3 consecutive na Sabat na Sabado ay nangatwiran si Pablo sa kanila sa kasulatan. At ang sabi pa sa Gawa 13:14, nagsitulak nga sa Patmos si Pablo at ang kanyang mga kasama at sila'y nagsipasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagsiupo. Kita po ninyo, ang mga alagad po pumapasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. At maliwanag po sa ating umpisa, ang Sabat po ay itong araw na talagang ayon po ito sa Biblia. Kaya sabi pa sa Gawa 16:13, at ng araw ng Sabat ay nagsilabas kami sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog na dooy sinapantahan naming may mapapanalanginan at kami nangaupo nakipagsalitaan sa mga babaeng nangagkatipon. Kita po ninyo, araw pa rin ng Sabat. Kaya po ang mga alagad ay talagang Sabat keeper. Talaga pong sila ay pinatutunayan ng aklat ng Gawa na sila po ay Sabat, mga katipon at sila ay nananalangin. Ano po? Sila ay nagsiupo. Ayan, sabi pa at nakipagsalitaan. Lalo na sa mga babaeng nangagkatipon. Kaya isa pa, Gawa 18:4 at siya, ito tumutukoy kay Pablo, mga kapatid, nangangatwiran tuwing Sabat sa sinagoga at hinihikayat ang mga Hudyo at ang mga Griego. Napakarami pong mga talata sa Biblia na talaga pong nagsasabing si Apostol Pablo kasama ng ibang mga alagad o apostoles, sila po ay pumapasok sa sinagoga, nangangatwiran at hinihikayat pa nga po ang mga Hudyo at ang mga Griego. Ikapito, nangingilin din ba ang mga hentil kung Sabat? So ano po ba itong mga hentil? Para po sa ating mga kaibigan na maaring hindi po pa alam ang salitang itong hentil o Gentile, ito po ay katawagan sa mga tao o lahi po na hindi po kabilang sa Israel. Kaya ang tawag po nila ay Gentiles o hentil. So yung po bang mga hindi kasama sa lahi ni Israel, sila po ba'y nangingilin din ng Sabat? Ayan, tingnan po natin. Yan po from the Holy Bible. Iniutos ng Diyos. Ano po ang sabi? Mapalad ang taong nangingilin ng Sabat upang huwag lapastanganin. Gayon din ang mga taga-ibang lupa na nakikilakip sa Panginoon. Bawat nangingilin ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng aking tipan. At sa patuloy ang sabi, sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at papagkakatuwain ko sila sa aking bahay na dalanginan, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na pananalanginan para sa lahat ng mga bayan. Kita po ninyo. Kaya kahit po, ibinabalik ko ang slide na ito, ang sabi po, gayon din ang mga taga-ibang lupa. Kahit po pala hindi po kasama sa lahi ni Israel. Kahit po hindi Hudyo, ay talaga po sinasabi na dapat din po yan mangilin at ang nangingilin ng Sabat, ang ikapitong araw, ay mapalad at hindi po nilalapastangan ang Sabado. Kaya ang sabi rito, sapagkat ang gusto po ng Panginoon na tayo maging matutuwa at ang sabi nga, ang bahay ng Diyos ay tatawaging bahay na
pananalanginan. At ito po hindi lang para sa mga ilan, hindi ito para sa mga Hudyo lamang, kundi para po sa lahat ng mga bayan. Ito para po sa atin na maging tayo mga Pilipino. At ito po para sa atin na mga tao. Ay palagay ko naman po, kaibigan, kapatid, ang turing mo sa iyong sarili ay tao. Kaya ang Sabat po ay para sa iyo. Kaya ano pa ang sabi sa Gawa 13, 42, 44? Ito ay itinuro sa mga apostol. At pag alis nila, tumutukoy po sa mga Hudyo, ay kanilang, yung kanilang na yung mga hintil, ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. At nang sumunod na Sabat ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ng ang salita ng Diyos. Kaya kita po niyo mga kapatid, itinuro po sa mga apostol na talaga pong sila ay nangingilin po ng Sabat at maging sa susunod na Sabat ay nagkatipon na nga po ang halos buong bayan upang pakinggan po ang salita ng Diyos. At ito nga, iniulit po natin yung Gawa 18:4 at siya ay nangangatwiran tuwing Sabat sa sinagoga at hinihikayat ang mga Hudyo at ang mga Grego. Ang ikasyam po na katanungan ay sinasabi ng ilan na ang Sabado ay ipinangingilin sa bagong lupa o bagong lupang Diyos. Tama ba ito? Tingnan natin. Ang sabi po, sapagkat kung paano ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko. Sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago. At mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paruroon. Sino po ang paruroon? Ang lahat na tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Kaya mga kapatid, maging sa bagong langit, sa bagong lupa, talaga pong tayo po ay patuloy na mangingilin po ng Sabat. Kaya kung gusto niyo pong maligtas at gusto niyo makarating sa langit, sa bagong langit at bagong lupa, ang kailangan po dito pa lamang sa lupa ay nangingilin ka na po ng banal na Sabat. Kaya ang sabi, ikasampu, ngunit hindi ba ang linggo ang araw ng Panginoon? Aba, ito may mga ganyan po ang paniniwala na sapagkat tayo daw ay nasa panahon na ng Kristyanismo, aba, ito yung linggo na, ang araw ng Panginoon. Tingnan po natin ito ay may katotohanan. Isaiah 58:13 at iyong tawagin ang Sabat na kaluguran at ang banal ng Panginoon na marangal. At sa Mateo 12:8, sapagkat ang tao, ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Kaya po, kita po ninyo mga kapatid, ang Sabat po na 7 araw, yun po ang itinuturo ng Panginoon na dapat ipangilin. At hindi po yung linggo. Ang unang araw na yung araw po ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. 11, dapat ko bang ipangilin ang linggo bilang paggalang sa muling pagkabuhay ni Kristo? Ayan, marami nga po ang ganito, ang paniniwala. Ano po ang sabi ng Biblia? Ayan, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa Kanya sa kamatayan? Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan. Ayan, at sa patuloy, ang sabi, na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa
mga patay sa pamagitan ng kalulatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli, na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay mag-iba at nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Yan po ang sabi ng Roma 6:3 hanggang 6. Mga kapatid, ang araw po ng linggo ay hindi po itinuturo ng Biblia. Sad to say, mga kaibigan. Hindi po itinuturo sa Biblia na yun po ang pangilin. Bagaman sinasabi nga po talaga ng Biblia na si Jesus nga po ay nabuhay na mag-uli sa araw po ng linggo. Unang araw po ng isang linggo. So, balit hindi po inuutos ng Panginoong Jesus na ang ipangilin yung araw kung kailan po siya nabuhay na mag-uli. Kundi ang dapat natin i-celebrate ay yung pong kanyang pagkabuhay na mag-uli. Hindi po yung araw kung kailan po siya nabuhay. Maliwanag po ba yan, kaibigan o kapatid? Ang gusto po ng Panginoon, yung kanyang pagkabuhay na muli ay atin pong i-celebrate. Yun ang ating pasalamatan sapagkat isipin ninyo, bagaman si Kristo'y namatay, siya'y nabuhay na maguli at ang kamatayan ay kanya na pong dinaig. Kaya nga, pag-asa ito. Ang kanya pong pagkabuhay na maguli, ang dala po nito'y pag-asa. Bakit po? Sapagkat tayong mga tao sa kabila na tayo ay mamamatay, kung meron tayong panampalataya kay Jesus, tayo po ay bubuhayin niyang muli. 12, kung ang pangilin ng araw ng linggo ay wala sa Biblia, sino kaya ang may idea o ideya nito? Ba't mapakagandang tanong nga po, ano? Sapagkat sa Biblia ngay ating ipinagdidiinan na talagang Sabat at hindi po ang linggo. Abay, sino nga po ba ang may idea o pakana nito? Ang sabi po sa Mateo 15, talata po 6 at 9. At ay amin, una po muna sa aklat ng Daniel 7:25. At kanyang iisipin, baguhin ang panahon at ang kautusan. Ayan, hindi po dyan pinangalanan. Pero alam ko sa mga ani po ng Seventh Adventist Church, ay alam po ninyo ang tinutukoy dito. Subalit para po sa aming mga kaibigan, ay meron pong isang group po, samahan, na isipin po, nababaguhin at talaga pong marahil po, wala tayong sapat na ito'y ating guguling ipaliwanag dito ng very detailed, ano po, pero pwede po na tayo mag-aral ng maaring one-on-one sa pamagitan marahil ng messenger ko ano pa man na pamamaraan sa social media. Subalit mga kaibigan, mga kapatid, ay ginawa na po ng talagang grupong ito. Yung dati, sinabi pa lamang ng Daniel 7:25 na iisiping baguhin ang panahon at kautusan. Aba, ito po'y nagawa na. Ito po'y nangyari na. Bakit po? Ano bang utos sa kampong utos na meron pong araw? Merong panahon. Tama po. Ang ika-4 na utos, yung po yung utos sa 10 utos na na meron pong panahon. Bakit po? Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Subalit, ito po ay binago na. Yan nga po ang pagbabago ay talagang hayag sapagkat ang banalan po ng Sabat, yung Sabado, ay inilipat po doon sa linggo. Kaya sabi sa Mateo 15:6 at 9, at niwalan ninyong kabuluhan ang salita ng Diyos. Dahil sa inyong salit-saling sabi, datapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral.
ang mga utos ng mga tao. Kaya kita po ninyo, yung pala pong pangingilin o pagsamba ng araw ng linggo. I'm very sorry, sad to say, ayaw kong saktan kayo mga kaibigan na nanonood sa programa natin ito. Pero ito po ay tanging katotohanan lamang na yan po ay aral o turo ng tao at hindi po utos ng Diyos ang pangingilin o pagsamba ng araw po ng linggo. Sa Ezekiel 22, 26, 28, ang sabi po, ang saserdote niyaon ay nagsigawa ng pangdadahas sa aking kautusan at itinapal ng mga propeta niyaon ang masamang argamasa para sa kanila. At nangagsabi, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, dangang hindi sinalita ng Panginoon. Kita po ninyo, yung mga saserdote, po yung mga lingkod sa simbahan, sa tabernakulo, sa panahon yun, ay talaga pong sila'y nagsigawa ng pagdadahas sa kautusan ng Diyos. At maging ang mga propeta sa panahon yun ay nagkaroon po ng masamang, tinapal ng mga propeta ang masamang argamasa para sa kanila. Kaya talaga pong ito'y nangyayari, ang sinasabi po ng Biblia, sapagkat yung pong pangingilin ng Sabat ay pinalitan po ng pangingilin ng tao. 13, ngunit hindi baga mapanganib o hindi ba mapanganib na lapastanganin ang kautusan ng Diyos? Kasi sinabi nga natin, sinira po ito, So nilapastangan. Ang sabi po sa Deuteronomio 4:2, huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo. Kita po ninyo, ang sabi ng Panginoon, huwag dadagdagan, huwag babawasan. Kung anong sabi ng Biblia, yun po lamang. Ay bakit po ginawa ay dinagdagan na? Ang iba naman ay binawasan. Kaya ang sabi pa sa Kawikaan 30:5-6, bawat salita ng Diyos ay subok. Huwag kang magdagdag sa kanya o sa kanyang mga salita. Baka kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Kaya kita po ninyo mga kapatid, pagka tayo po ay nagdadagdag at nagbabawa sa salita ng Diyos, abay bakat po tayo sawayin at tayo po ay tatawaging sinungaling. Ayan. 14, bakit pa nilikha ng Diyos ang Sabat? Aba, ano nga bang kabuluhan ito? Sabi po sa Exodo 28:11, palatandaan ng paglikha. Yung po pala, bakit ang sabi, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon. At nagpahinga sa 7 araw na at pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. So, yun po ang una. Pagka ikaw po'y nangingili ng Sabat, ito po'y palatandaan ng paglikha. Ito po'y ating kinikilala na ang Diyos po ang ating manlalalang. 2, letter B, palatandaan ng pagtubos at kabanalan. Ezekiel 20:12, bukod dito ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda at sa akin at sa kanila upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Mga kapatid, ang Sabat na ibinigay ng Panginoon ay isa pong tanda ng Diyos at sa kanyang bayan. At ang sabi nga po, ito ay pagkilala ng pagtubos. Ito pala tandaan na we are saved. Na tayo tinubos at tayo po'y banal at tayo po'y bayan ng ating Panginoon. Kaya po pag nangingilin ka ng Sabat, kapatid at kaibigan ko, ikaw ay bayan ng Diyos at pinababanal ng Diyos ang iyong buhay.
Kaya sabi, gaano kahalaga ang pangilin ng sabat? Maaari bang ating ang katanong ito, talaga po bang gaano kahalaga? Kasi ano ba ito ka-importante? Pwede bang baliwalain ko na lamang ito o kaya ay mangilin ako ng sabat? Pamisa, hindi. Ano ba kahalaga? Ang sabi po sa 1 John 3:4, ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. At sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay ano po? Kamatayan. Ibig sabihin po, napakahalaga po ang pangingilin ng sabat, sapagkat pag hindi po natin ito pinangilin, ito po'y paglabag sa kautusan ng Panginoon. At kahit nasunod mo po yung ika-una at yung siyam na kautusan, ang isa lamang doon, yung araw ng Sabat, ika-7 araw, ay hindi mo ipinangilin, ang sabi po diyan, ay nagkasala ka sa kabuuan ng kautusan. Kaya nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang sabi po sa Santiago 2:10, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayunmay natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Kita po ninyo, yan po ang aking sinabi kanina, at ito nga po ang backup na talata, Santiago 2:10. Na kahit ginanap mo po ang kautusan, subalit ikaw ay natisod, may isa lamang na hindi mo pinangilin o hindi mo sinunod ang utos na yon, lahat po ay ikay nagkasala, at yan po ay talagang ang sabi ay nagiging makasalanan sa lahat. At ang sabi pa sa unang Pedro 2:21, Hebreo 5:9, sapagkat si Kristo naman ay nagbata dahil sa inyo na kayo iniwanan ng halimbawa upang kayo magsisunod sa mga hakbang niya. Kita po ninyo, si Kristo po ay nagbigay sa atin ng halimbawa. Siya po ang nangilin din po ng araw ng Sabat, at sinunod po niya ang 10 utos. At ang sabi sa Hebreo 5:9, siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa Kanya. Kaya sa 16, paano ang nadadama ng Diyos tungkol sa mga taga-pamuno ng mga relihiyon na nagwawalang bahala sa Sabat? Ano po ang sabi? Ang mga saserdote niyaon ay nagsisigawa ng pagdadahas sa kautusan at nilapastangan ng aking mga banal na bagay. Sila'y hindi naglalagay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan, at ikinubli ang kanilang mga mata sa aking mga Sabat, at ako'y nalapastangan sa gitna nila. Kaya't aking ibinuhos ang aking kalit sa kanila. Ezekiel 22:26-31. Sipin niyo po, ang Diyos ay ibinuhos ang kanyang kalit. The wrath of God. Sapagkat ang mga saserdote po, ang mga religious leader, ay talagang hindi po sinunod ang kanyang kautusan at ginawa pa at ang mga saserdote, ito po yung mga religious leader, talagang nagsigawa ng pagdadahas sa kanyang kautusan, nilapastangan, at wala na pong pagkakaiba yung banal at karaniwan. Kaya nga po, mga kapatid, ang ating Panginoon ay talagang merong malaking galit sa mga taong hindi po sumusunod. Lalo na po kung tayo ay pinuno o namumuno sa relihiyon. Okay? 17. Tunay ba na ang pangingilin ng Sabat ay personal na nakakaapekto sa akin? Aba, magandang tanong po yan. Very personal. Ang sabi sa Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Yan po, kaibigan. Very personal po ito. Bakit?
kung mahal natin ang ating Panginoon, ay atin pong tutuparin ang kanyang mga utos. Pag mahal natin ang Diyos, hindi po tayo nahihirapan, hindi po tayo nabibigatan. Madali po ang sumunod sa Panginoon. At ang sabi sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Santiago 4:17. Kaibigan, ngayon nalaman mo katotohanan na ang araw pala ng Sabat ay kapitong araw at pangilin na sinasabi po ng Biblia at itinatagpo ng Diyos. Pagka ito'y nalaman mo, subalit hindi po ito ginawa o sinunod, ang sabi, ito po'y kasalanan sa iyo o sa Kanya. Ano pa ang sabi ng Biblia? Apokalipsis 22:14, mapapalad ang nangaguhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamagitan ng mga pintuan. At Apokalipsis 14:12, narito ang pagtityaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Mga kaibigan, mga kapatid, mapapalad po ang mga naguhugas ng kanilang damit. Ito po yung mga tao na humihingi po ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at binabalutan po ng ating Panginoon ng palabal ng katwiran. Kaya po, yun po ang mga taong banal ay may pagtsatsaga, nagsisitupad sa utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Ang pang-18, sang-ayon ka bang sumunod sa utos at halimbawa ng pangilin ni Jesus na Sabat? Ang panghuling katanungan ito ng 18 ay personal na katanungan po sa iyo, kapatid, o lalo na sa aming mga kaibigan. Sang-ayon ka bang sumunod sa utos at halimbawa ng pangilin ni Jesus ng Sabat? I hope na ang sagot mo po ay opo, yes, sang-ayon pa ako. At kung sakaling ang sagot mo pa ay nag-aalinlangan ka, kaibigan, kapatid, sana'y alisin mo ang iyong pag-aalinlangan. Ito po'y talagang katotohanan na nasa Biblia. Kaya huwag kang malilim lang. Huwag kang madadaya. Alamin mo ang katotohanan. At kung sakaling ang sagot mo'y hindi, amin kang patuloy na idadalangin na naway maunawaan mo ang katotohanan ito ng banal na Sabat. Okay? Kaya mga kapatid, tayo dadako sa ating mga sagot sa inyong mga katanungan. Ayan. At ito po'y ating itinutuloy-tuloy sa programang ito sapagkat maaring ito nga po yung mga tanong ninyo na may kinalaman sa ating topic ngayong gabi. Number 1, ngunit hindi ba ang Sabat ay para sa mga Hudyo lamang? Malimit po ito, tinatanong ng isipan nga, ang Sabat talaga ay para lamang daw sa mga Hudyo. Ang sagot, hindi. Sinabi ni Jesus, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Yan po yung sa Marcos 2:27. Napakaliwanag po. Hindi po diyan ginawa na sinabi ginawa ang Sabat ng dahil sa taong Hudyo. Dinadagdagan po kasi ng iba na yan daw ay tao, yung tao yun ay Hudyo. Wala po. Kahit po pag-aralan ang tunay na salitang Greek word diyan ay talagang yun po tumutukoy sa humanity. Lahat po sa kabuuan bilang tao. Kaya ikaw at ako ay tao, kaya talagang ginawa po ang Sabat para sa atin. So ito hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa sangkatauhan sa buong sanlibutan. Ni ang bansa ng Hudyo ay hindi pa lumilitaw hanggang 2,500 taon pagkatapos na malikha ang Sabat. Kaya bago po dumating yung bansang Hudyo, ay meron na pong pangingilin ng Sabat. Ikalawa, hindi ba ang Gawa 20, talatang 7 at 12 ay nagpapatunay na ipinangilin ng mga disipulo ang araw ng linggo bilang banal na araw? Ayan, ginagamit po ito, yung
talata ng Gawa 27 at 12 na talagang sabi po, tingnan mo, may mga pagtitipon, may mga pag-aabuloy pa. Tingnan po natin. Ang sagot po ayon sa Biblia, ang bawat araw ay nag-uumpisa sa paglubog at nagtatapos sa susunod na paglubog ng araw. I mean po yung sunset to sunset. At nauunang dumating ang madilim na bahagi ng araw, kaya't ang Sabat ay po, nagsisimula ng Biyernes ng hapon ng paglubog ng araw. Itong pagpupulong sa Gawa 20 ay nagaganap sa madilim na bahagi ng linggo o siyang tinatawag natin sa ngayon ay ngayong bilang, ito po yung bilang gabi ng Sabado. Kaya hindi po yun linggo, ano po, kundi yun po ano, yun po ay Sabado ng gabi. Kasi yun po ang bilang, ang pagturing po ng araw sa Biblia ay mula po sa paglubog hanggang sa paglubog ng araw. Yun po ang Sabat. Ikatlo, hindi ba ang unang Korinto 16:1 at 2 ay nagsasalita ukol sa mga paghahandog sa paaralang panglinggo? Tingnan natin. Ang sagot din po ay hindi. Walang basehan dito para sa isang pampublikong pagpupulong. Ang mga pera ay dapat mailaan sa tahanan. Ang kagutom ay nananalanta sa Judea at si Pablo ay sumulat sa mga iglesia sa Asia Minor o Asia Minor upang tumulong sa mga kapatid na dinaanan ng sakuna. Lahat ng Kristiyanong ito ay banal na pinangingilin ang Sabat. Kaya si Pablo ay nagmungkahi na sa umaga ng linggo ay nagmungkahi na sa umaga ng linggo pagkatapos magwakas ang Sabat na sila'y maglaan ng ilang bagay para sa kanilang nangangailangang mga kapatid upang ang mga ito'y nakahanda na kung siya'y dumating. So nililiwanag po ng mga paliwanag na ito na hindi po yun Sabado na nangyayari, ano po, kundi yun po ay sa linggo ng umaga at ang tinutukoy po dun hindi po pagsamba, kundi yung pong paglikom ng abuloy para po sa mga nangangailangan dahil po sa apektuhan po ng sakuna. Okay? Kaya unawain din naman o din na walang basehan dito para sa linggo bilang banal na araw. Sa katunayan, ang pangili ng linggo ay hindi ipinag-utos o ipinapayo ng Biblia. Ikaapat, ngunit hindi ba nangawala ang panahon at napalitan ang mga araw ng isang linggo mula noong kapanahunan ni Kristo? Parang naman valid ang question na ito. Ang sagot po ay hindi. Ang mga kapani-paniwalang encyclopedia at mga saligang aklat ay ginawang maliwanag na ang ating ikapitong araw ay siyang ring araw na banal at ipinangilin ni Jesus. Ito isang simpleng bagay ng pagsasaliksik. Kaya po yung basahin po ninyo sa mga encyclopedia talagang sasabihin po, Saturday is the 7th day, is the Sabbath day. Yun po ang talagang sinasabi po ng mga talibhasa na sumulat po ng mga aklat na yan. Ikalima, ngunit hindi ba ang Juan 20:19 ay ang talaan ng mga disipulo na nagtatatag ng pangilin ng araw ng linggo bilang paggalang sa pagkabuhay na mag-uli? Yan, ito po'y kanina binanggit natin sa ating Bible study. Ang sagot po ay ito. Sa kabaliktaran, ang mga disipulo sa panahong iyon ay hindi naniniwalang naganap nga ang muling pagkabuhay. Marcos 16:14. Nagtagpo-tagpo sila roon sa takot nila sa mga Hudyo at kanilang ikinandado ang mga pinto. At noong si Jesus ay nagpakita sa kanilang kalagitnaan, kanya silang pinagwikaan sapagkat hindi sila nagsisipaniwala
sa kanya pagkatapos na siya'y magbangon. Ito'y galing magbangon sa patay. Walang pagkahinuha na kanilang ibinilang ang linggo na banal na araw. Tanging 8 teksto lamang sa Bagong Tipan ang bumanggit sa unang araw ng isang linggo at wala sa kanila ang napapahayag na ito ay banal. Napakaliwanag po niyan. Ika-6, hindi ba ang Colosas 2:14 hanggang 17 ay di sang-ayon sa ika-7 araw na Sabat? Aba, tingnan po natin. Ang sagot, hindi kailanman. Ito'y tumutukoy lamang sa Sabat na siyang anino o babala ng mga bagay na darating at hindi sa ika-7 araw na Sabat. May 7 taunang banal na mga araw at noong lumang Israel na tinatawag ding mga Sabat. Ito'y mga karagdagan sa o buklod sa mga Sabat ng Panginoon. Levitico 23:38. O ang ika-7 araw na Sabat, lahat ng ito ay naging babala o nagturo sa krus at nagwakas sa krus. Ang mga ika-7 araw na Sabat ay nagawa bago pumasok ang kasalan at kaya't ito'y di maaari makapagbabala o makapagbabala ukol sa paglaya mula sa kasalanan. Yan, malapit na po tayo na magtapos. Ilang tanong na lamang. Sa ika-7 ayon sa Roma 14:5, ang araw na ating pinangingilin ay batay lamang sa pansariling puro-puro. Hindi ba? Ang sagot po, iyong unawain na ang buong kapitulo ay sa paghusga sa bawat isa. Ang usapin dito ay hindi tungkol sa ika-7 araw na Sabat na naging bahagi ng dakilang kautusang pangmoral, ngunit patungkol sa taunang kautusan pang-seremonyal. Hinuhusgahan ng mga Kristiyanong Hudyo ang mga hintil na di nila pag-iingat sa mga ito. Ayan, natapos po ang ating mga sagot sa mga tanong. At ang sabi nga po, good night, God bless you all. Ayan, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panonood sa ating Bible study ngayong gabi. Dadako po tayo, mga kapatid. Ang sabi ni Ivy, nagputol-putol daw. Hopefully po, siguro nagkakaroon na naman ng problema pag hina po ang aking internet. Balit talaga pong kailangan nating ipagpatuloy yung ating pong pagtalakay. Okay? So, ngayon po ay nais nating batiin ang ating mga viewers. Subalit atin pong muling makakasama ang atin pong kabataan na si Ivy. Hello, Ivy? Musta? Putol-putol ba sa pasimula hanggang matapos? Putol-putol ba o hindi naman? Medyo putol-putol, Pastor. Nagpuputol-putol po siya. Lahat ng aking... Halos po. Sana naman po ay talagang may mga paghina po ng ating internet. Okay, ganun pa man ay nais nating batiin. Ivy, ako iyong samahan sa pagbati sa ating mga viewers. Ayan. Binabati po natin si Kuya Hedrick Ranyola. Ayan, salamat po sa inyong panonood. Good evening. Si Flor Imata Nanyes. Ayan, good evening. At si Pearl De La Torre Paras. Sister Ivy, yan, batiin mo ang ating viewers na yan. Si Brother Rene. Yan. Magandang gabi po. Salamat po sa panonood. At Pastor, may nais po akong at basahin sapagkat napakaganda po ng kanyang sinabi. Si Sister Annie Bilonsa po. Ito po ang kanyang sabi. Alam mo, Sister Melody, natutuwa yung pinsan namin na taga Pangasinan kasi ang gaganda daw ng mga topic nyo about health at ganun din ang mga mensahe ni Pastor. Basta napakaganda ng kanyang mensahe. Hello po, Sister Annie Bilonsa, nawa po ay kung nasa man po kayo ngayon ay nasa maayos po kayong kalagayan at patuloy pinagpapala ng ating Panginoon. Ayan, salamat po Ate Annie na maganda po ang feedback
ng inyo pong mga pinsan dyan sa Pangasinan. Okay, tuloy-tuloy po tayo at binati nga po natin si Brother Rene Sayat. Good evening, bumabati sa atin. Lita Ocampo at si Ate Ani nga po, bumabati ng magandang gabi sa ating lahat. Si Sister Ana Gonzales, ayan po, nanonood sa atin. At si Ann Albis Baladad, good evening po. At of course, ang aking mahal na nanay, Sara Sarte Estrada. Magandang gabi, Pastor, at sa lahat. Good evening din po, nanay. Hopefully po na makita ko na kayo sa personal at maaring mamaya o bukas ay tatawag ako sa inyo. Yan, hanggang tawagan na lang muna tayo. Yan, nanonood din sa atin, Sister Ivy, si Ma'am Olive Esquero. Magandang gabi po. God bless. Okay? Si Norlina Garcia Angel nanonood sa atin. Fede Mesa, good evening po. Daisy Villaverde, good morning. Ay, good morning tuloy, good evening. At si Tess Litong, amen. Salamat po, ma'am. At tumutukoy po sa kaninang lecture ni Sister Melody. Aba, si Ma'am Jennifer Gonzales Gerbero, dyan sa West Valley. Good evening po. Aba, ako'y naging naano sa good morning dahil sa ating devotional tuwing umaga. So, sabi po ni Ma'am Pearl, salamat po, Ma'am Melody. Of course, nanonood sa atin si Norlina Garcia Angel o Angel, si Sir Alnor. Ayan, sabi niya, amen. At si Beth Opel Macasero, nanonood sa atin, good evening po. Si Ate Noemi Padalyan, kumusta po Ate Noemi? Good evening po. At ang ating kapitbahay, si Sister Jane Sibok. Ayan, good evening din po. At si Adelaida Malibiran dyan sa Australia. Ayan, Sister Ivy, pakibasa itong ating sunod na mga reflection o mga pagbati. Ayan, basahin mo nga yan. Nababasa mo ba, Sir Ivy? Yes po, Pastor. Gandang gabi po, Pastor. Ayan, napakagandang gabi daw po, Pastor. Now lang po kami nagkaroon ng net. 3 araw po kaming walang net, Pastor. Salamat po. Pasama po ulit sa panalangin, sa prayer, ang kalusugan po namin. Salamat po. Ayan, so purihin ang Panginoon, Sister Edna, na kayo po ay meron na ngayong internet. So isipin mo, 3 araw na walang internet. Kaya marahil hindi sila po nakakapag-join sa atin. Ayan, binabati din po kayo ng Central Quezon 2 District ng magandang gabi po. Ayan, nanonood sa atin si Sister Nena Ismilio, Politz Mercado at ang aking mahal na ate. Ayan, si Ate Maribel Aguila watching from Aguila family. Good evening, Pastor Juby. Aba, good evening aking mahal na ate Maribel at ang aking bayaw, si Konsihal Egay Aguila dyan sa San Francisco, Quezon. At sa aking mga pamangkin, si Puti at si Lay. Of course, ang isa ay naroon sa London, si Sara Odessa. Okay, nanood din sa atin si Sister Carmelita Vergara Arapol. Good evening po. At si Brother Alan Palyaria. Good evening. At ang aking kaibigan, si Lynn Aguilar Macaraig dyan sa San Jose Occidental, Mindoro. Ayan, salamat po sa inyong panonood. Si Ma'am Des Anga Dayo, nanonood din po. Ayan, aking tinitingnan dito po sa ating screen. Si Nanay Lydia Di Castro Marquez, nanonood. Si Mr. Marilo Sibilla, nanonood din po. Si Pausto Hernandez, si Perry, nanonood sa atin. Si Pastor Jeffrey Bala at si Ma'am Cora Bala. Ayan. So, salamat po sa inyong panonood. Okay? Tinitingnan pa natin. Si Pastor Elmo Silodyo. Pastor, kumusta po? Matagal-tagal nating hindi nakikita si Pastor Elmo Silodyo. Of course, si Ate Melody nanood sa atin. At si Ma'am Zenny Katangay Divina. Si Ma'am Zenny, sama ni Pastor. Good evening po. Of course, si Sister Ivy May nanonood din po sa atin. Ayan. So, palagay ko yan po lahat ang nag-comment sa atin. Thank you very much po sa inyong panood. Mga may pahabol pa
si Mayet Lilagan. Aba, good evening po, Sister Mayet Lilagan. Okay, Ivy, meron kang gustong batiin bago Meron, tayo Pastor, manalangin? Meron po, Pastor, si Brother Mervin Alcantara. Bumabati po siya ng good evening. And sabi po niya, Amen po, Pastor. Yan po ang kanyang sinabi. Ayan po. Ayan. Good evening, Brother Mervin. Hopefully, ikaw ay magkaroon na ng bagong cellphone para ikaw ay maka-join sa ating broadcast. Ano? Kasi kailangan din ng medyo mataas-taas o high-tech na cellphone para po maka-join dito sa ating broadcast dito po sa StreamYard. Okay? Ayan, meron pa pong pahabol na pana-request o prayer-request mula kay Brother Rene at Sister Baby Sayat. Pakisama po ulit sa prayer ang brother-in-law ko na si Abner Martinez. Yes po, din pong isasama yan sa panalangin. Okay? Ivy, meron ka bang mga prayer requests? Pastor, meron po. Patuloy po kagalingan kay Mama at kay Papa, yung sa goiter po ni Mama, tapos sakit sa buto ni Papa. Tapos po, sana po yung matupad na ang aming kahilingan na magkaroon din po si Papa ng hearing aid, Pastor. Kasi alam mo, Pastor, mga kapatid, si Pastor po ay si Papa ay init-init pong mangaral. Sabi niya, anak, gusto ko rin sumama sa pangangaral. Gusto ko rin magpagamit sa Panginoon. Kaso lang po, dahil po sa mahina ang kanyang pandinig, ay hindi daw po niya alam kung paano siya makakapakinig din ng mga pangangaral natin at makakabahagi sa gawain. Kaya po sana, Pastor, talagang magkaroon na para naman po ang init po niya sa pagnanais ng mga pangaral ay kanya pong mailabas. Katulad ng ating nagagawa ngayon. Ayan, amen. So, panalangin natin at hipuin ng Panginoon kung sino man po ang ating mga viewers, maaring ating mga donor, sponsor, na matulungan po ang ating kapatid na itong Berlito na magkaroon ng pandinig muli, ang hearing aid upang siya ay makakasama sa ating mga gawain. Okay, tayo po ay dadako na sa ating panalangin, mga kapatid. Okay, tayo ay lumapit sa ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, marami pong salamat, Panginoon, na kami ay inyong binigyan ng mga katotohanan, lalo tigit po ang katotohanan na may kinalaman sa inyong banal na Sabat. Ang ikapitong araw na ito po inyong tinatag mula pa doon sa paglalang. At maging sa panahon ng mga alagad, panahon ni Kristo, at maging sa aming kapanahonan, ito po ay nanatili sapagkat ito po ay nakasulat sa inyong 10 utos. Panginoon, tulungan niyo po kami, lalo tigit ang aming mga kaibigan na marahil ngayon lamang nila napakinggan ang mga aral na ito. Nawa po maging bukas ang kanilang puso't isipan na tanggapin ang aming Panginoong Hesus at ang kanyang mga katotohanan, lalo tigit ang katotohanan po sa pangingilin ng araw ng Sabat. Panginoon, ngayong gabi, kami po ay may mga kahilingan ang amin pong mga viewers. Nais po namin, Panginoong, idalangin ngayong gabi ang kahilingan po ni Sister Edna Marquez na sila po ay nawala ng 3 gabi na wala po silang internet. Ganyan pa man, ay salamat na sila po ngayon ay meron na ngayong internet at sila ay nakakapanood na ng aming broadcast, ng program, at amin pong kanila po itong ipinagpapasalamat, Panginoon. At isinasama po sa prayer na ang kanila pong mga kalusugan, Panginoon, ang kanilang mga hanap buhay. Naway patuloy na pagpalain sila, Ama, at ilalayo sa anumang mga karamdaman at pagpalain, Panginoon, ang kanilang mga pananampalataya. Dakilang Diyos, amin ding idinadalangin ngayong gabi ang kahilingan po ni Brother Rene
na ang kanila pong brother-in-law na si Abner Marquez. Panginoon, nawa po'y idampulay ninyo ang inyong kanang kamay ng kagalingan sa kanya. Gumaling po agad siya, Panginoon, upang magkapagpatuloy siya sa mga paglilingkod, anumang mga gawain sa pamilya at sa inyo. Kaya Panginoon, ang kagalingan, lahat po ng may mga karamdaman, inyo po nawang pagalingin. Dinadalangin din namin, Panginoon, si Brother Mervin Alcantara. Inyo rin po siyang pagalingin, Ama, palakasin, palusugin ang kanyang pangatawan upang siya rin ay magamit sa inyong banal na gawain. Ganon din, Panginoon, namin dinadalangin ang pamilya ni Sister Ivy. Palain po ang kanyang mga magulang, Sister Rosita, Brother Berlito, ang kanilang mga kalusugan, ang kanilang pong mga pamumuhay at paglilingkod. Sister Ivy, Panginoon, patuloy siyang gamitin sa inyong gawain. At ganon din ang kahilingan niya na ang kanya pong mahal na ama, si Brother Berlito, ay gusto pong magkaroon ng hearing aid upang siya po ay makisangkot sa gawain, makapakinig po siya ng mabuti, at siya po ay makapagbahagi ng inyong banal na salita. Panginoon, pagpalain niyo rin po si Sister Melody sa kanyang patuloy na paglilingkod at naway patuloy siyang gamitin sa iyong gawain sa online at maging sa mga face-to-face na mga paglilingkod. Panginoon, i-bless niyo po ang aming mga viewers. Alam ko po na sila ay merong mga kanya-kanyang kahilingan, subalit marahil hindi po nila ikinoment ngayong gabi. Ganyan pa man, alam po ninyo, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Ipagkaloob po ninyo ang kanilang mga pinansyal, ang kalusugan, ang pananampalataya, o Panginoon. Ganon din, Panginoon, ang mga pamilya ng mga nagdadalamhati, ang Ascaraga family. Panginoon, sila po inyong aliwin ng inyo pong banal na espiritu at sila po, Panginoon, ay makamove on sa anumang pangyayari sa kanilang buhay. Kaya i-bless niyo po kaming sama-sama ngayong gabi. Ingatan po kami sa kapayapaan sa amin pong pagtulog at umaasa, Panginoon, na sa bukas ng umaga, magigising kaming muli at patuloy na maglilingkod po sa inyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig niyo po sa aming dalangin. Ang lahat po ito'y aming hiling at pinasasalamatan alang-alang pong lahat sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen at amen. Ayan, thank you very much, Sister Ivy. Salamat. Nariyan ka pa ba? Yes po, Pastor. Ayan. Salamat po. So, meron kang gustong pasalamatan bago tayo magpaalam? Ano, Pastor, gusto ko sanang pasalamatan kaso ayaw mo pabanggit ng pangalan eh. Oh, ay di wag mo nang pangalanan. Yun na lang po, yung pong mag-asawa, si Sister RR at Brother FR, yan. Ang mga na lang nila. Kasi, yun nga po, sila po ang nagbigay ng laptop na atin pong ginagamit ngayon. Tapos, tinulungan pa po nila ako para magkaroon ng USB na magagamit po natin sa banal na gawain ng Panginoon. Ayan po, maraming pong salamat. Sa lahat din po ng mga nanalangin, Pastor, sa lahat ng mga nanalangin na matupad na po, ito na po, mga minamahal, dininig na po ng ating Panginoon. Yan, amen. So, salamat po sa donor ng iyong laptop na ginagamit ngayon. Talagang pagpalain ng Panginoon ang inyong puso, napakalaki inyong puso sa gawain. At si Sister Ivy ay talagang dati pa cellphone lang, ngayon ay naka-laptop na. Kaya nga ang aking dalangin ay sana all. So sana all may laptop. Si Brother Mervin ay cellphone lang ang kanyang panalangin. Okay, mga kapatid, purihin natin ang Panginoon. Salamat po na kayo nakasama namin. Bukas po muli ay nag-aanyaya kami sa ganap po na alas 7. Yun po ay pang-8 nating gabi. Ang atin pong series ay magtatapos po hanggang sa April 24, Sabado po ng gabi. Salamat kay Ate Melody na naka-join kanina.
At ganon din kay Sister Ivy. At bukas po ng umaga, sa ganap po na 6:00, ay meron tayong morning devotional at speaker po natin si Pastor Michael Dalida. Okay? Ayan. Maraming salamat po mga kapatid. Good night po sa ating lahat. God bless. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o pansarili lamang? Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan, makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan pawiin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Ngayon ang kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang kaibigan ko. Baka ang